Hello, Youth Connect! Good evening! Ayan, batiin po natin ang bawat isa, mga katabi natin. Nag-enjoy ba tayo sa mga games natin kanina? Sarap tumawa, no? Kanina nanonood ako sa inyo, tawang-tawa ako. So, minsan may mga era or times ng buhay natin na seryoso tayo, pero maganda yung minsan tumatawa rin tayo at nag-e-enjoy sa ating mga buhay. Kahit yung iba sa atin dito, busy na sa work at saka busy na rin sa kanilang mga pag-aaral. Thank you, Lord. Sabihin nyo nga, thank you, Lord. Kasi kabataan pa ako. We get to enjoy this kind of fellowship na meron tayo. So before we start sa ating pag-aaral ngayon, why don't we say a little prayer? Lord, we're so grateful, O God, dahil pinili niyo po kami, nilagay niyo po kami in this kind of fellowship na kung saan nagpapalakasan kami in our spiritual life at tinutulungan niyo rin po kami lumago. And Lord, right now we pray this night, O God, that your Holy Spirit will continually speak to us, Lord, and revive kung ano man po yung nais niyong ipagawa sa aming buhay. Salamat po because we believe that you're going to use us, you're going to speak to us, Lord, at we pray, Lord, na magawa namin ito ayon sa inyong kagustuhan at kalooban. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So still, in the theme of, ano yung team natin? Prime target. So pag sinabing prime target, ibig sabihin yun, may binubullseye tayo, may tina-target tayo. So ngayon, sa ating pag-aaral, naniniwala ba tayo na tayong mga kabataan, we are a trendsetter? Ibig sabihin, tayo yung nagsiset ng mga trending ngayon. Magbigay nga tayo bang mga trend na pinapasikat ngayon ng mga kabataan. Isa dyan, yung fashion. Minsan nakita natin, yung mga kabataan, ang gaganda na ng pumorma. Tama ba? Ano ba yung mga usong fashion ngayon? Di ba yung mga baggy pants? Oh, ano? Oh, yung mga vintage, binabalik ng mga youth. Dati yung mga vintage na kasuotan, yung mga patak-intak, nakikita natin yon sa mga adult oldies, di ba? Pero ngayon, yung mga bagets, mga ibang kabataan, nakatak-in na rin, nakabaggy pants na rin, tapos yung mga oversized shirts. Tapos napapansin ko rin sa mga kabataan ngayon, hindi na sila yung mga makukulay magdamit. Tingnan nyo, ang daming naka-black, yung mga neutral colors na lang. Etong tatlong magkakaibigan, lagi ko napapansin, sila Nelmar, minsan black, minsan white. Ganun lang umiikot yung color palette ng damit nila sa tuwing umaattend sila sa church. So may mga fashion na nauuso. Ano pa? Mga trending sa kabataan ngayon pagdating sa music. Tama ba? Sino ba yung makakilala yung mga kabataan ngayon na music artist na nauuso talaga ngayon? Ha? Oh, Ben and Ben. Sino pa? Ha? Janela. Sino? Janela. Janela Salvador. Marami pa, di ba? Sa mga girl group or mga boys group. O yan, Bini. Yan, alam natin kasi sila yung mga trending ngayon, di ba? At uso na rin yung mga Gen Z na slang words. Magbigay nga kayo. Siyempre, alam natin yan. Ha? Chat? Lika dito, sabihin mo. Ayan, ito, Gen Z to eh. Let's go, chat! Ano ibig sabihin nun? Parang yun yung everyone. Kunwari, may kausap ka. Parang, instead na, let's go guys, chat, tara! Oh, ano pa? Dito naman, ano pa? Victor, ano mga alam mo? Lika dito. Inform mo kami. Aray ko. Naray ko. Ano pa? Girls. Hindi daw sila Gen Z. So marami pa, di ba? So yan yung mga uso-uso ngayon. Ganun din, naglabasan na rin especially nung pandemic, di ba? Yung mga kabataan na sumikat, mga influencer, mga content
creator, lalo na nung pandemic, kasi nga nasa bahay lang tayo. So kahit yung kakain ka lang, content na yon, yung bibili ka lang sa tindahan, content na yun. Iba't ibang mga content creators na yung naglalabasan. So dito natin po napansin na ang kabataan talaga, trendsetter siya. Na may konting lang siyang ginawa, maya-maya magte-trending na yan. Tama ba? So ibig sabihin yung mga mata talaga ng tao ngayon, pagdating sa kabataan, nakikita talaga nila ang bawat galaw. So minsan, nagte-trend accidentally or minsan naman intentionally. So nag-iisip talaga tayo ng mga pwedeng maging trend ngayon. But looking at the Bible, ano ba ang sinasabi ng Bible sa ating mga kabataan? Ito ba yung goal natin or prime target natin na gumawa tayo ng mga trendings na katulad nito? Ito ba yung kalooban at gusto ng Diyos sa atin? Let's read in Ecclesiastes 12 verse 1. Let's all read. Remember your Creator in the days of your youth. Alam nyo, being a youth is a gift. Tama ba? Napaka malaking blessing or regalo yung season natin na meron tayong season ng pagkabata or yung youthful tayo. Kasi ito yung era na marami tayong energy, sharp yung mind natin, curious tayo, passionate tayo, marami tayong gustong i-discover. Pero tayo yung generation na advanced sa technology. Tama ba? Sino dito yung mga updated ang cellphone? Yan, yung mga app, updated tayo. Updated na sa atin yung mga technology. However, isa sa mga nakakalungkot, yes, updated tayo, advanced tayo sa information and technology, pero kulang tayo sa godly wisdom. Yun ang napapansin ko in our generation ngayon. Pero hindi tayo dapat malungkot kasi kabataan pa tayo. Ibig sabihin, marami pang pwedeng mangyari sa ating buhay. And we should always remember that youth isn't just a time to have fun. Kasi binasa natin kanina sa Ecclesiastes, remember your Creator. So ito pala yung season or season ng buhay natin na yes, pwede tayong mag-enjoy, mag-fun, pero sabi dito, wag daw nating kalimutan ang ating Creator. Sino bang Creator natin? Si God. It is our chance to know and serve our Creator, giving your best years for Him. Naalala ko nung kasal nung best friend ko, nasabi ko, pag maid of honor kasi, di ba, mag-i-speech ka. I remember na sinabi ko na nung naging best friend kami ni Claire, yun din yung best years ng buhay ko. Hindi dahil naging best friend ko siya. Ibig sabihin, ginamit siya ni God sa buhay ko para makilala ko or ma-encounter ko si Jesus. Teenager lang ako noon. So I can say that those years and up to now, yun yung best years ng buhay ko. Dahil dun ko nga na-encounter ang Creator ko and ang Savior ko. So maganda pala na sa isang kabataan, simula nung teenager ka pa lang hanggat young adult ka, hindi ka pa kinakasal, may encounter ka na kay Jesus. Ibig sabihin, you get to know Him, you get to serve the Lord Jesus Christ. Kasi nga, katulad ng sabi ko kanina, ito yung prime time ng buhay natin na kung saan marami tayong energy, marami tayong time, sharp ang ating mind. Ito yung best time that we use our strength, our energy, time, and effort, and passion for God. Pero we see ngayon, nakita natin buhay ng mga kabataan, hindi nila ginagamit sa maka-Diyos o makabuluhang bagay ang kanilang energy, ang kanilang buhay. Yes, walang masama. Pero, lagi tayong babalik sa verse, remember your Creator. So I believe God is calling this generation, us. Sabi mo nga, ikaw, ako. God is calling you and I na magkaroon or mag-set ng different kind of trend. Worldly trend, marami na tama ba? Pero tayo as Christian, as young believers, mag-set tayo ng panibagong trend. Why not a spiritual trend?
pagdating sa Panginoon, pagdating sa kanyang gawain. But we know mas maraming worldly or sinful trends ang nangyayari ngayon. And sadly, even the Christian community ay nai-involve sa mga ganitong trend. Oo, pwede nating sabihin na maraming Christian, maraming naniniwala sa Diyos, maraming alam ang Bible, marami ang nagpe-pray. Pero ilan doon ang on fire talaga pagdating sa Diyos? Ilan doon yung passionate talaga pagdating kay Jesus? Kasi hindi natin masasabing lahat eh. Tama ba? Ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng tao. Lahat tayo dito Christian. Pero si Lord lang ang nakakaalam kung gaano kalapit ang puso ko sa Kanya, kung gaano kaseryoso ang relationship ni Mira kay God. Tama ba? Kung gaano kalalim ang love ni Myla kay God, si Lord lang ang nakakaalam niyan. Pero lahat tayo ay Christian. So doon nagkakatalo-talo. Maraming Christian pero iba-iba ang level ng relationship or love and commitment nila sa Panginoon. And sometimes, hindi lang nababawasan yung love. Minsan, parang apoy. Diba? Pag umihip ang hangin o kaya naulanan, anong nangyayari sa apoy? Nawawala. Tama ba? Ibig sabihin, nalulus yung fire. Nawawala yung fire. Sometimes, ganun din tayo with our relationship with God, with Jesus. May mga times we get distracted. Tama ba? Lagi ba kayong, kumbaga, sa paglalakad, lagi bang focus ang walk natin with Jesus, or may mga times na distracted tayo, napapagod tayo, busy tayo, or minsan nako-caught up pa rin tayo sa mga worldly activities or things sa ating buhay. But you know, in Psalm 85 verse 6, pinapaalalahanan tayo ng Word of God. Let's all read this. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Ito dapat ang ating prayer at ito dapat ang maging trend ngayon. Yung word na revive. Revival ang kailangan ng generation natin ngayon, ng ating mundo ngayon. Ano bang ibig sabihin pag sinabing revival? Halimbawa, may taong nagkasakit and sobrang lala nung sakit niya. Nag-50-50 na siya. And on the way, siya ay nawala ng buhay. Pero pagdating sa ospital, anong ginagawa ng mga doktor? Nire-revive, di ba? Kasi umaasa tayo na may mabubuhay pa to, hihinga pa to. So ganun din. Spiritually speaking, may tinatawag din na revival. Na ang ibig sabihin ay renewal of spiritual life. Ito yung puso ng tao ay nai-stir up ulit. Nagiging on fire ulit, nabubuhay muli pagdating sa Diyos. Tama ba? In simple terms, yun nga, pag namatay, ire-revive, mabubuhay muli. So, ang tanong dito, bakit ba namamatay? O bakit ba nanghihina ang faith ng isang Christian sa Diyos? Ano yung sa tingin yung reason kung bakit, minsan ba nararanasan nyo yun? O parang, hindi ako on fire ngayon na kasi may pinagdadaanan ako. Like what? Maaring sin, maaring disobedience, o maaring busy talaga tayo, o marami tayong pinagkakaabalahang iba't iba. Kaya naapektuhan yung heart natin when it comes to God, nanlalamig, nanghihina, o nawawala nga yung ating fire. Pero ganun pa man, God wants to revive us. Ayaw niya na manatili tayo sa ganung state ng ating spirituality. Kung doon nga sa buhay ng tao, may revive So in our spiritual life, mas gusto ng Diyos na i-revive tayo. Promise yan sa atin ng Diyos, revival. Promise yan sa atin. Darating ito, for sure. Pero humahanap ang Diyos ng mga taong handa at dapat maging involved sa darating na revival. Makita natin na gamitin sana tayo ng Lord para sa revival. Tayong humahayo, tayo nagpe-pray, tayo nagsishare ng Word of God. Nilalapit natin sila, yung mga puso nila na namatay at nanghina sa Diyos, ilalapit natin sa Panginoon.
Alam nyo, throughout the history, maraming kabataan ang ginamit ng Diyos para sa revival. Ito yung mga tao na pag nagbabasa ako ng libro at nababasa ko yung buhay nila, sinusulat ko talaga, nilalagay ko sa note ko. Kasi gusto ko silang maging inspirasyon sa buhay ko. Ito, ilan lang ito. Unahin natin ay si Evan Roberts sa Wales Revival noong 1904. Grabe, sobrang tagal na, no? Pero alam nyo itong si Evan Roberts, 26 years old lang siya nung pinangunahan niya yung revival sa kanilang bansa. At sikat siya. He was known for leading prayer meetings that sparkled a nation revival in Wales at nag-impact ito ng over 100,000 people came to Christ within months. Isa pa ay si John Wesley ng Methodist Revival nung... Sorry. Okay. John Wesley, siya ay 22 years old when he formed the Holy Club at Oxford University. He was known for standing the Methodist movement with his brother. Yan, may kapatid din siya. Kumbaga, naging partner sila sa gawain ng Panginoon. Another one is si William Booth, founder of the Salvation Army. Alam ko, nag-i-exist pa rin itong Salvation Army eh. So 23 years old lang siya when he began his ministry among the poor in London. And he was known for mixing evangelism with social action, helping the hungry and homeless, created a worldwide Christian movement still active today. And last is, ito babae ito, si Mary Slessor. 20s lang siya nung siya ay naging missionary. Iniwan niya yung kanyang country sa Scotland for Africa. And she was known for missionary who shared the gospel and rescued abandoned children. Her courage inspired young missionaries around the world. So sila yung mga sobrang tagal na, part na ng history. Nakita natin kung paano sila ginamit ng Diyos kahit pa sila ay kabataan lang. O 20, 26, 23. Sino dito yung mga ganyan ng edad? 22. So you see, kahit kabataan tayo, pwede tayong gamitin ng Diyos. And another story, 2 years ago, merong mga college student sa Asbury. Nabalitaan natin to, nag-trending ito, di ba? Nationwide. Alam nyo, grupo lang yon ng mga ilang kabataan, college student. Wednesday, meron daw silang chapel service. And after the chapel service, hindi pa sila nag-uwian. So let's say parang may ganito silang gawain. Hindi pa sila nag-uwian. Nagstay sila sa chapel. And they are just praying, worshiping the Lord, reading the Word of God. And nakita nila unti-unti yung move ni God through that simple gathering ng mga kabataan. At umabot ito for 2 weeks. Nakita niyo yan? Yan yung picture. Na maraming tao from different countries and places pumunta dyan. And hanggang sa labas ng university, talagang loaded ng tao na gustong maging part ng ginagawang movement ng Lord sa Asbury University. Napakaganda. So kung malapit lang, no, pupunta rin sana tayo, kaso sobrang layo. Pero we pray na gumanon sa atin, yung mapunta rin sa atin yung revival na nangyayari sa kanila. And ito lang din, nakaraan, meron tayong isang Christian conservative na kapatid din natin in our faith, si Charlie, 'di ba? Siya nga po ay na-assassinate, pero hindi natin alam, yun pa ay nag-spark ng revival ngayon sa Amerika. At nababalitaan ko sa mga news or sa social media, marami talagang namulat, kumbaga na-awaken. Dahil sa faith na meron si Charlie, marami raw kabataan ang pumupunta na sa mga Christian bookstore na bumibili ng mga Bible, napupuno na yung mga church, marami ang nagre-repent. It's really the move of God. Nagkakaroon talaga ng revival. And syempre gusto ko ring isama dito ang ating Bishop at saka si Pastor Racel. I know sa mga naalala kong story, nagliligawan pa lang sila nung kabataan nila. When they start
their ministry. So nakaka-inspire yung mga ganitong story na talagang inaano ko rin, kinokolekta ko, nilalagay ko sa notes ko para at least ma-inspire din ako. And when we open the Bible, mas marami pa tayong makikita doon. Katulad ni Jeremiah, kabataan lang siya noon. Sino pa yung mga alam nyo? Si David, tama ba? Young shepherd boy. Si Joshua, si Mary, the mother of Jesus, and even bata, si Samuel. At alam nyo ba, hindi sila sikat. Simpleng tao, simpleng mamamayan, simpleng kabataan lang sila, hindi rin sila mayaman. Wala silang pangalan, kumbaga napakasimple, but what they had is a listening hearts and obedient spirits pagdating sa Panginoon. So isa lang sila sa mga kabataan na ginamit ng Diyos. And I believe sa generation natin ngayon, mas marami pang gagamitin ng Diyos for revival. Hindi na tayo makikiayon. Marami ng trending pagdating sa mundo. Ito naman ang pasikatin natin. Spiritual revival. So kita natin ang kabataan, kaya niya pala. Kaya niya magkaroon ng boses, kaya niya maging leader, kaya niyang tumayo pagdating sa gawain ng Panginoon. And dito, nakita rin natin, hindi pwedeng maging excuse na tayo ay kabataan lang dahil hindi lang tayo kabataan. Ini-inspire din tayo ng Diyos. In Jeremiah 1 verse 7, ang sabi niya dito, sinabi niya kay Jeremiah, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. So I'm gonna give you 3 things. Ano yung hinahanap ng Diyos sa mga kabataan para magamit niya tayo sa awakening, sa revival, in order for us to lead this generation sa Panginoong Jesus. Number 1 is a listening ears. Si Samuel, tinatawag siya ng Diyos at sabi niya, speak Lord, for your servant hears. So maaari, lahat tayo dito, and I believe lahat tayo tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya, para manumbalik sa Kanya, para magpagamit sa Kanya. And sana naririnig natin yun. Tama ba? Meron tayong pandinig pagdating sa Diyos. Nasasabihin rin natin yung katulad ng sinabi ni Samuel, Opo, Lord, mangusap ka po. Sabihin niyo po sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Ano yung mga steps na dapat kong gawin para for your kingdom, makapag-share ako, para ma-win ko yung family ko, ma-win ko yung friends ko, ma-win ko yung mga ka-workmates ko. Speak, Lord, for I hear you. Next is obedient heart. God still looks for hearts that burn for Him today and do whatever He commands. Maaring nakinig tayo. Tama ba? Pero nandun pa rin sukatan kung ito bang napakinggan mo ay susundin mo. Pwede mo kasing sabihin, yes Lord, verbally, pero in your heart, ayaw mo talaga. So wala ring mangyayaring action. So minsan may mga bagay na kailangan ng immediate response. Halimbawa, sinabi ng Lord sa iyo, nasa isang event kayo, ipag-pray mo si ganito o kaya sharean mo si ganito. So ikaw, maaari mong isipin na magkikita pa naman kami sa ibang araw na lang o sa ibang pagkakataon na lang. Paano pagka wala ng ibang pagkakataon? Tama ba? May mangyayari sa kanya. O kaya hindi na talaga kayo magkita. Yun na lang talaga yung chance mo. So, ibig kong sabihin, pag may prompting si Lord sa atin, may sinasabi siya, minsan kailangan ng immediate response. Kasi mamaya, yun na pala yung perfect timing or chance para sa Kanya na mapakinggan niya ang Word of God. So, number 1 is listening ears. Number 2 is obedient heart. And number 3 is available body. Tayong mga kabataan, mas malakas tayo, tama ba? Mas may energy tayo. Mas talented din tayo, meron din tayong mga skills. Yan, kailangan rin yan ng Diyos. I believe itong mga minention ko kanina, disiplinado sila sa kanilang katawan. And they really give their time and effort pagdating sa Diyos. Especially with their personal relationship with God.
Yung disiplina talaga mahirap yan eh. Pwedeng nabibuild na sa atin yung routine na, okay, Friday, attend akong Youth Connect. Thursday, attend ako ng prayer meeting. Sunday, attend ako ng Sunday service. Pero pagka wala na tayo sa church, kamusta yung discipline natin sa ating devotion? 'Di ba? Diyan na tayo magkakatalo-talo eh, tama ba? Kasi ano na yan, ikaw na yan at ang Diyos eh. Personal mo na yan. So itong body natin dapat ino-honor natin si Lord sa lahat ng oras at pagkakataon. Alam niyo, isang example na pwede kong may share sa inyo, especially dun sa may immediate obedience. Kasi ano talaga yan, medyo challenging talaga yan. Lately lang na nangyari sa akin. Meron akong isang kakilala na minsan na rin siyang na-attend sa church. Tapos, nagkasalubong kami dyan sa may tapat ng People's Park. Ako, papunta ako ng church, siya naman pa ganun. Ibig sabihin, magkasalungat kami ng daan. So sabi ko, kamusta na? Tapos siya rin, nangamusta rin. Pero in my mind, at saka in my heart, may kabog talaga na sinasabi na pag-pray mo siya, pag-pray mo siya. Kasi sabi niya, ay galing ako dun sa humingi ako ng tulong sa malasakit kasi may sakit akong ganito. So sa puso ko talaga may kabog na pag-pray mo siya. Kaso, yung isip ko, pag-pray ko, nandito kami sa gitna ng daan. Alos nga hindi kami magkarinigan kasi nga, alam niyo yun, ito yung highway, dito lang kami, tapos yung mga tao, ang daming dumadaan. Tapos, iniisip ko pa, uulan na kasi ang kulimlim. So ako, I'm in a rush at hindi ko talaga, naisip ko na lang na invite ko na lang siya. Ganito sa isip ko, punta ka sa Sunday tapos kita tayo yan, usap tayo. Yun yung nakatatak sa isip ko. Naisip ko na, sa Sunday ko na lang siya, pagpa-pray, pupunta naman siya. And so, expectant ako na pupunta siya ng Sunday, pero hindi siya pumunta. So, doon ako lungkot na, Lord, sorry kung sinunod ko lang sana. Kaya doon ko na-realize na kapag may sinabi talaga si Lord sa atin, kung prayer man yan, kamustahin mo man yan si ganito, sharean mo si ganito, puntahan mo si ganito, talagang kailangan immediate respond. Kasi ang Diyos nakakaalam kung ano nangyayari sa buhay ng tao. So, tayo bilang mga Christian, bilang nasa sa atin ng Panginoon, on our part, dapat maging obedient tayo sa Kanya. Another thing is yung personality mo, i-surrender mo kay God. No? Yung kahit mahiyain ka, kahit introvert ka, pero nandyan yung obedience, yung pakikinig at willingness mo, tutulungan talaga tayo ni God. Isa ring example ko dito is, yung Bible study namin sa City Hall. Never kong na-imagine na magba-Bible study kami doon at isa ako sa mga isa-send out para mag-minister doon. Kasi alam nyo ba, isa sa mga kinatatakot akong place, yung City Hall. Kasi nga minsan, ang susungit ng mga tao doon at katakot-takot na pila. Siyempre public, di ba? Maraming pumuputang tao. So, ibig kong sabihin, mag-aantay ka ng matagal, tapos pag-antay mo ng matagal, pag nandun ka na, susungitan ka, at ang daming nangyayari. Kaya ako, pag City Hall, ayoko talaga. Pero ganun pa man, anong magagawa ko kung doon ako sinesend ni Lord? So, nandun na lang yung, Lord, ikaw na po bahala, bigyan nyo na lang po ako ng lakas ng loob, samahan nyo na lang po ako, patatagin nyo na lang po ako, bigyan nyo na lang po ako ng lakas. So doon ko nakita, ang Lord talaga, tumutugon siya sa prayer natin. Tutulungan niya tayo in our weaknesses. Tama ba? In our fears. That doon ko nakita, thank you Lord dahil hanggang ngayon, nagba-Bible study pa rin kami doon na kahit nandyan yung vice mayor, nandyan yung counselor, nagtutuloy yung gawain. So ibig kong sabihin, kailangan talaga ng obedient, ng pakikinig, ng time, mismo lahat sa'yo, kailangan mong ipagkatiwala sa Panginoon. At hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo rin kailangan maging perfect. Hindi mo rin kailangan maging famous. Ito lang ang mga kailangan mo. Listening ears, obedient heart, and available body pagdating sa Panginoon. And let revival start in you. And let it spread wherever you go. Paano natin yun gagawin? Bigyan ko rin tayo ng mga ilang points on how we can do that, how we can start revival, how we can start leading people to the Lord. Number one is, ito palagi kong tinatatak din sa isip ko is,
prayer. Mag-pray tayo for revival. We want revival. We want to win our family. We want to win our friends. We want to win our workmates. Pero ito yung kailangan, una't sa lahat, yung pananalangin natin sa ating Panginoon. Na lahat ng bagay, simulan natin ng may panalangin. Secondly is, repent. Alam nyo, maganda kay God, we can be honest to Him. Alam niya pag nagpo-fall short tayo, alam niya pag nagkukulang tayo, alam niya pag nagkakamali at nagkakasala tayo sa Kanya. And what's good about our God, He is a forgiving God at tutulungan niya tayo magsisi talaga. Tutulungan niya tayo, He will give us grace para pagsisihan, pagtagumpayan yung mga pagkukulang natin sa ating buhay. Nang sa gayon ay maibalik muli ang ating puso sa Kanya. Thirdly is live out God's Word. Live a life that honors God in your words, thoughts, and choices. Maigi to, na hindi lang tayo pupunta tayo sa church, hindi lang tayo nakikinig. Dapat iniintindi at minimeditate, isinasa puso talaga natin ang buhay. Ito yung mahirap eh. Madali kasi makinig, tama ba? Pero yung i-apply mo na yung Word of God sa iyong buhay. O limbawa, ano ba yung sinasabi minsan ng Word of God na nahirapan tayo apply? Isa na lang dyan, halimbawa, rejoice always, be thankful. Pero tayo, konting inconveniences, nagagalit. Ano pa, nagre-reklamo. Di ba napaka-challenging, pero ganun pa man. Let's live out God's Word. Kasi minsan, kahit hindi tayo mag-share yung verbally, sa buhay pa lang natin, dapat makita na ang salita ng Diyos. Yun yung ibig kong sabihin na dapat isinasa pamuhay natin ang salita ng Diyos. The way we relate to others, the way na makipag-usap tayo, yun, makita, lumabas sa atin yung Word of God. And fourth is worship with sincerity. Going back dun sa Asbury University Revival, nagsimula sila sa prayer, nagsimula sila sa worship, di ba? They just loving the Lord and singing to the Lord and revival comes to them. So ngayon kasi medyo maging maingat tayo no sa mga pinapakinggan nating music. Marami ng corrupt na music, mga sinful music. And ayaw natin na mahalo yon sa ating worship. So maigi na namimili tayo, binabantayan rin natin ang ating sarili. And we really give God the worship that is due to Him. Magkaroon tayo ng hindi lang pagpupunta tayo dito sa church. Kailangan ba may banda pa? Kailangan may mic pa? Hindi. Even in our homes. Minsan yun yung gusto kong pinapractice. Pagkagising ko sa umaga, yun, magpe-play ako ng music, ng worship song. Napakalaking tulong niya sa akin personally. Kasi alam niyo, na-uplift yung inyong espiritu, na na-align. Paggising mo pa lang sa umaga, nag-worship ka na kay God. And panglima, unite with other Christians. Yan, maganda yan. May mga fellowship tayo. Katulad ng Youth Connect, hindi dapat yan mawawala sa schedule natin. And lastly is, make the Word of God trending. Paano natin pwedeng gawin yun? Lahat tayo may cellphone. Lahat tayo may social media. Alam niyo yung pag-share ng verse, kahit pa paano malaking tulong yan. Sa church natin, ang gaganda ng mga graphics na nilalabas. Share lang tayo ng share. May internet tayo lahat. Pwede nating magawa. Ito, kailangan ng mundo eh. Hindi yung mga ibang trending eh. Kailangan ng mundo ang Word of God. So yun yung ipauso natin. Huwag tayong mahiya. Share lang ng share. Post lang ng post. So yun lang ang mga gusto kong i-share sa atin. At sana natitake notes natin kasi maigi na maalala natin ito. Pag-uwi rin natin, mabasa natin. And for our conclusion, the world doesn't need more influencers. Marami na, tama ba? When it comes sa fashion, sa music, at marami ng trend. Ang kailangan ngayon ng mundo is yung mga believers na katulad natin who will going to influence them with the Word of God. Who will going to influence them love kesa sa hate. Ngayon, napakarami ng hate, tama ba? Marami na tayong nakikita.
Pero ganun pa man, ipakalat natin yung love of Jesus. And yung pagtayo natin pagdating sa Panginoon. Alam nyo, lagi ko ring, minsan pag nakakarinig ako ng mga bad news at na-involve yung mga kabataan, isa na dun yung nangyayari sa Nepal. Napakita ba natin kanina? May picture ba tayo dyan? Ayan, sa Nepal. Yan, nakita nyo? Yung mga yan, mga kabataan yan eh, na nagpo-protesta sila. Gen Z protest nga ang tawag dyan. Binurn nila yung mga government buildings. Nakakalungkot sa ating puso. At isa pa dyan yung suspect sa pagpatay kay Charlie, di ba? Isang 22-year-old na isang kabataang lalaki. Nakakalungkot na kabataan ngayon, ganyan na yung mga nangyayari. So tayo, hindi na tayo gagaya sa kanila. Tama ba? Mag-iiba tayo ng trend, mag-iiba tayo ng landas na tatahakin, and we're going to influence them pagdating sa salita ng Diyos. At ito rin ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, isa sa mga kanyang sulat. At I know, alam na alam rin natin is, kabataan ang pag-asa ng bayan. Lagi ko rin yan sinasama sa prayer ko na, Lord, I really believe sa sinasabi ng hero namin na still kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Tayo yun. Sabihin mo, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Pwedeng ikaw yun. Pag-asa ka ng bayan mo. Pag-asa ka ng tahanan mo. Pag-asa ka sa school mo. Pag-asa ka sa workplace mo. Pag-asa ka sa community na nasaan ka. Kaya ngayon, pasikatin natin si Lord, si Jesus. Pasikatin natin yung Word of God. Pasikatin natin yung truth over the lies. Kasi ngayon, dami ng lies eh. Pagdating pa lang sa AI, di ba, napepeke tayo. Kala natin totoo to, pero hindi pala. So, ipalaganap natin yung truth. Pasikatin rin natin na pag Sunday, dapat church day to. Minsan kasi, yun yung norm eh, okay? Pag Sunday, outing, punta dito, gala dito. Hindi na gano'n sikat yung pag Sunday, church day. Balik natin yun. Yung ganong tradition. Pasikatin natin yung mga worship songs. Ngayon, dami ng mga nag-a-arise na mga Christian artists. Pasikatin natin yung mega harvest music. Yan, nagaganda yung mga kanta natin eh, di ba? Very anointing. Yan yung ipatrend natin. Hindi yung kung ano-anong music. Yan, ipauso rin natin yung magpapatawad tayo. Katulad nga nung ginawa nung asawa ni Charlie, di ba? Majority, pwede nilang sabihin na, o pwede na lang magkaroon ng death penalty dun sa suspect, tama ba? Pero si pangalan niya? Erica, yung asawa ni Charlie, di ba? Sa kanyang speech, sinabi niya na pinapatawad ko na siya. Ipauso natin yung purity sa relationship. Diba? Ipauso natin yung faith over sin or fear. Marami tayong pwedeng ipauso pagdating sa Diyos. At naghahanap lang ang Diyos ng mga taong available para sa Kanya. Huwag na natin isipin na kabataan lang tayo, may weakness kang ganito, hindi mo kaya. Kaya mo. Dahil kaya ng Diyos. Kaya niyang gawin lahat sa buhay natin. And as Christian, we are called to be a revival setters. Ito nga yung title natin. Marami ng trending ngayon, pero ibahin na natin. Ang i-trend natin ay ang revival, panunumbalik sa Diyos. Panunumbalik ng ating mga puso sa Panginoon. So, kung tayo gusto natin maging revival setters, baka mamaya tayo mismo kailangan natin ng revival sa buhay natin. So there's a time na makipag-usap tayo kay Lord at magkaroon muli tayo ng fresh encounter sa Kanya. So bago tayo mag-end, ito ang challenge sa ating lahat. Challenge, start something for God today. Today na agad. Kasi nakita natin sa mga news, ang dami ng nangyayaring hindi natin inaasahan. Tama ba? Ulan, bagyo, lindol, tama ba? Mga korupsyon, pagre-rebelde. So tayo, inaasahan tayo ng Diyos. Sino yung mag-stand up
para i-proclaim yung Word of God. At tayo na yun. At we don't want to wait for perfect opportunity. Kasi baka mamaya hindi yun dumating. Tama ba? May opportunity. Busy na nga ang mundo. Dami nang ngang nangyayari. Kaya gamitin natin. Let's use what we have. And nasan man tayo, where you are. Dahil every small act done for Him can make a big impact. Kaya yung passion mo, yung energy mo, yung time mo, yung pagiging kabataan mo, gamitin mo yan para sa Diyos. Katulad ng sinabi kanina sa Ecclesiastes, remember your Creator while you are young. So praise God at sana isa buhay at isa puso natin ito, and let's start something for God today. So let us pray. Tayo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Salamat po sa inyong salita. Salamat po, Lord. Truly, your word is like a treasure to us. It's like a water, Lord, na nagbibigay sa amin ng refreshment, oh God, at naglilinis sa amin, Lord. Una tigit, Lord, gusto po namin humingi ng kapatawaran mula sa inyo. Dahil, Lord, bilang mga kabataan, madali kaming madistract, madali kaming mabisi, Lord, at maraming tumatakbo sa buhay namin, mga gusto namin gawin. And sometimes, Lord, na didisalign kami kung ano po ba talaga ang purpose at plano mo sa aming mga buhay. At nandyan na, Panginoon, yung panlalamig ng aming mga puso sa inyo at nangihina ang aming faith sa inyo, Lord. We're sorry, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at kung ano man ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa inyo, help us, Lord God, na muli ay manumbalik sa inyo. Lord, we want to be useful for your kingdom. Pero Lord, kami rin nanghihina. And right now we ask, Lord, that you revive us, Lord God. Na magkaroon po muli kami ng fresh encounter with you, O God. Ang pusong ito ay maging obedient muli sa inyo at mag-alab muli sa aming pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoon. And we pray, O God, that you would give us a listening ears. Mapakinggan po namin ang instruction nyo sa aming mga buhay. And dahil gusto po namin magpagamit sa inyo, gusto po namin malaman yung mga ways and means upang effectively, Lord, makapag-share kami ng Word of God. And Lord, we also pray for an obedient heart, O God. Dahil naturally, we are not obedient, disobedient kami at may mga bagay kaming ibang gustong gawin. But Lord, help us bilang yung mga anak. Help us and give us an obedient heart. And most especially, Lord, maging available po kami sa work na gusto nyo pong gawin sa aming buhay. Lord, help us to become a revival setters. Kami pa rin, Panginoon, ng mga kabataan na magbibigay ng pag-asa sa mundo, magbibigay ng pag-ibig ng Panginoon. I-declare, Lord, ang iyong salita boldly and courageously, Lord. Use us, O God, and prepare us, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.